And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back dito sa One Talk PH, no. So and for today's video guys, no, ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa ating soberanya, no, against China. Dahil nga itong China mga kapatid, nagbabala po sila sa Pilipinas dahil nga dito sa ginawa ng ating gobyerno na nagdagdag tayo ng puwersa militar dyan sa mga isla, no, banda sa may West Philippine Sea na patuloy ngayon na kiniklaim po ng mga Chinese. And ito guys, no, itong action na to ng ating gobyerno, no, isa lang po itong patunay na naninindigan po tayo, no, sa ating mga isla dyan na pilit inaagaw sa atin ng mga taga China. Pero bago ang lahat mga kapatid, no, kung mahilig kayo sa ganitong klase ng content, huwag kalimutang mag-subscribe, i-turn on ang notification bell para updated kayo lagi. At ang pinaka-importanting bagay sa lahat mga kababayan, huwag kalimutang i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Yung video pala na ating papanoorin ngayon ay mula po kay John Reps Channel. I-subscribe niyo po si kapatid na John Reps mga kapatid kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content. Yung link ng kanyang YouTube channel ilalagay ko po sa description ng video na ito. Ang buong detalye mamaya. Matapos ang isinagawang pambobomba ng Amerika sa mga pasilidad ng militanteng suportado ng Iran sa Iraq at Syria, ay muling gumawa ng airstrike ang Amerika na tumodas sa isang mataas na leader ng Kataeb Hezbollah. Alamin ang buong detalye mamaya. At bukod sa West Philippine Sea, tinututukan na rin ngayon ng Defense Department ang pagdagdag ng mga sundalo at mga infrastruktura sa pinakahilaga ng bansa na malapit sa Taiwan kung saan may banta ng pananakop ng China. At dahil dyan ay muli na namang nagbabala ang China sa Pilipinas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Huwag niyo kalimutan guys John Reps YouTube channel. Yung link ng kanyang YouTube channel mga kapatid nasa description po ng mismong video na ito. Inutusan ng hepe ng depensa ng Pilipinas ang militar na palakasin ang bilang ng mga tropa na nakatalaga sa pinakahilagang isla na malapit sa Taiwan upang patibayin ang mga kakayahan sa pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Noong Martes, bumisita si Defense Secretary Gilberto Teodoro para sa pagpapaunlad ng mas maraming infrastruktura sa malalayong isla ng Batanes na wala pang 200 kilometers mula sa Taiwan. Pero matapos ang ulat na yan ay muling nagbabala ang China sa Pilipinas laban sa gitna ng mga ulat na plano ng Pilipinas na palakasin ang deployment ng militar nito sa nasabing isla na malapit sa Taiwan. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Wang Wenbin, ang posisyon ng China sa Taiwan ay nasa gitna ng mga pangunahing interes ng China at kumakatawan sa isang hindi malulutas na red line at bottom line. Sinabi ni Wang Wenbin na ang panig ng Pilipinas ay dapat magkaroon ng malinaw na pag-uunawa dito, kumilos ng maingat at iwasan ang paglalaro ng apoy kaugnay sa isyu sa Taiwan upang maiwasan ang pagsasamantala ng iba at humantong sa kapinsalaan ng Pilipinas. Grabe no? Humantong sa kapinsalaan ng Pilipinas. Napakalalim po ng mga kapatid, no? Parang may ibig silang sabihin doon sa sinabi nilang yun. And sa tingin ko mga kababayan, hindi pa talaga tayo ready, no? Dahil kulang na kulang pa po tayo sa mga especially dyan sa ating mga military, no? Kulang na kulang tayo sa mga army. No? So anong laban natin sa higanting bansa na China? Alam nga naman si Cardo Dalisay yung ating ipapadala doon. No? Napakaseryoso na po ng mga kababayan, no? Yung sinabi nila na mag-ingat tayo, no? Baka humantong sa hindi maganda, no, na resulta itong mga bagay na ito. Grabe. Dagdag pa nito, ang China at Pilipinas ay nagbahagi ng mahabang kasaysayan ng pagkakaibigan at idinagdag na ang mabubuting kapitbahay ay dapat tratuhin ang isa't isa ng may... Yun na nga no? Ang mabuting kapitbahay daw ay dapat tratuhin ng mabuti ang isa't isa. No? Hindi kaya sila kinilabutan dito nung sinabi nila to. Na kung totoosin mga kapatid, no? Dapat sa kanila yan magsimula. No, especially diyan sa may West Philippine Sea na patuloy nilang inaangkin, no, kahit hindi naman sa kanila dahil lang doon sa malaking deposito diyan ng langis, no.
Yan po talaga kasi mga kababayan, ang pinaka number one pinag-ugatan yan, no. Nakitaan na kasi ng China yan noon, no. Panahon pa yata nila Pinoy or panahon pa yata nila Arroyo. Nakitaan na ng China yan na walang kakayanan ng Pilipinas, no, para depensahan yung mga isla na yan, kung kaya nag-take advantage sila. Sinabi na lang nila na party daw yan doon sa kanilang tawag nito, yung mga sinauna pa nilang mapa, no. Kasali daw yan talaga doon yung West Philippine Sea na yan. Kahit nga nanalo na tayo sa kaso niyan, hindi ni-recognize ng China yan dahil meron daw silang sariling mapa nila na pinagbabasihan na kung saan yung West Philippine Sea na yan daw ay sakop talaga nila. Pero kung tutuusin mga kapatid, dahil lang po yan sa laki ng deposito ng langis dyan sa West Philippine Sea na yan, kung kaya gustong-gusto nilang angkinin yung mga lugar na yan, and hindi natin alam, no? Ngayon kukonti na lang yung deposito diyan dahil ilang taon na nating pinag-aawayan yan, no? Ilang taon na nating pinaglalaban yung West Philippine Sea na yan, and ang dami na po mga infrastructure na naipatayo yung China diyan. No, hindi natin alam, paubos na pala yung deposito ng langis yan. Kaya ngayon, lumilipat na naman sila doon sa ibang isla, no, ng Pilipinas. Doon na naman sila nagsisimula, no, kung saan pati mga mangingisda natin apektado talaga dahil sa tuwing nakakarating sila doon sa mga isla na yon, binubomba sila ng tubig, pati yung ating mga Coast Guard, no. So dapat maging ehemplo sana itong mga China, mga kapatid, no, dito sa sinabi nilang dapat respetuhin natin yung mga kapitbahay natin, no. Hindi sila kinilabutan doon. Anyway, ito lang muna natin. Ay paggalang sa isa't isa sa mga isyu tulad ng pambansang soberanya at integridad ng teritoryo at hindi makialam sa panloob ng mga gawain ng isa't isa. Nakikita ng China ang Taiwan bilang bahagi daw ng China at muling pagsasamahin sa pamamagitan ng paggamit ng puwersang militar kung kinakailangan. Ang mga bashi channel sa pagitan itong Taiwan, mga kapatid, yung ending nito magiging katulad to ng Ukraine. No, kung hindi ako nagkakamali, magiging katulad ito ng Ukraine, mga kababayan, no. Base dito, no, sa kanilang mga pinagsasabi na kung kinakailangan dadaanin nila sa batas militar yung pagbawi nila dito sa Taiwan na to. Ang magiging ending nito, mga kababayan, matutulad po ito sa bansang Ukraine, no, especially na ang Amerika po nangingialam diyan, no, especially diyan sa kanilang gobyerno. Yun talaga ang ending niyan. Pagdating ng araw niyan, magugulat tayo, giyera na yan diyan. ng mga isla ng Pilipinas at Taiwan ay itinuturing na isang choke point para sa mga sasakyang pangdagat na dumadaan sa pagitan ng kanlurang Pasipiko at ng pinagtatalunang West Philippine Sea. Sinabi ng Defense Ministry ng Taiwan na regular na nagpapadala ng militar ang China at mga barko at sasakyang panghimpapawid sa pamamagitan ng channel. Ang pagbisita ni DND Secretary Teodoro sa isla ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang sandali sa pangako sa ating bansa sa pagtatanggol ng teritoryo at pambansang seguridad. Noong Agosto, ang militar ng US ay nakikipag-usap upang bumuo ng isang daungan sa Batanes, isang hakbang na magpapalakas ng akses ng mga Amerikano sa mga isla. Ang Pilipinas noong 2023 ay halos na doble ang bilang ng mga base militar nito na maaaring ma-access ng mga puwersang militar ng Amerika kabilang ang tatlong nakaharap sa Taiwan. Nagsilbi ang Batanes bilang isa sa mga lugar ng pagsasanay sa pinagsamang pagsasanay militar noong 2023 na kilala bilang Balikatan Exercise. Ganda ng Batanes, eh. Ganda talaga. At sa ibang So yun guys, no, wag na natin panoorin itong dulo nito dahil ibang balita na yan. So yun lang, mga kapatid, no. Sana itong ating gobyerno gumawa naman sana ng magandang action tungkol diyan sa mga bagay na yan, ano? Dahil yung gobyerno kasi natin ngayon, mga kababayan, mas nagiging busy dito sa mga
political na issues, no? Tulad dito sa agawan ng kapangyarihan, no? Ito yung tinututukan natin ngayon at naglalabas ng bilyon-bilyong pondo itong ating gobyerno, mga kapatid, ano? Para lang diyan sa mga walang kwentang bagay na yan. Samantalang itong West Philippine Sea, mga kababayan, kailangan po talaga natin depensahan yan dahil kung hindi po maaangkin na po talaga yan ng China. No, maya-maya diyan magigising na lang tayo. China na pala yung nasa China na pala yung West Philippine Sea na yan. And yung mga bilyon-bilyon na yan, mga kapatid, na pinag-uusapan diyan sa Kongreso, kung ilaan na lang sana nila yan diyan, no, sa pag-improve ng ating mga kagamitan, no, sa pagtayo ng mga base militar diyan sa mga isla na yan na pilit inaagaw ng China, hindi sana mas maganda, no? Napapakinabangan po natin yung mga pera na yan, yung bilyon-bilyon na yan, kaysa naman mapunta dyan sa mga politiko na wala namang ginawa, kundi lustayin lang po yung pera ng bayan at nakawin yung pera ng bayan, no? Yun lang naman ang mga gusto ng mga yan, no? Yung pera na sana na yan, kung ginamit sana natin yan sa pag-improve ng ating mga kagamitan, di sana anytime na merong gustong makipag giyera sa atin dito, handa tayo. Ang problema kasi, mga kapatid, no, kinakain yung pondo ng bansa natin, kinakain po ng mga politiko, no, inuubos po nila, nilulustay nila para lang sa kanilang pansariling interest, especially diyan sa mga usaping mga PIPI na yan, no, na nagpapamudmud sila ng mga milyon-milyong pera ng taong bayan, no, para lang dyan pumirma sa kanilang mga PIPI. Kung ininvest na lang ng ating gobyerno yan dyan sa mga kagamitan, no, sa pag-improve ng ating mga kagamitan, since na kulang pa talaga tayo sa mga kagamitan na panggera, no, kung in-improve na lang sana natin ginamit na lang sana natin yung pera na yan para i-improve yung mga depensa natin dyan sa may bandang West Philippines, di sana mas maganda. Diba? Yung barko natin diyan, yung BRP ba 'yon? BRP ba tawag noon, na puro nakalawang? Diyos ko. Sino ba namang matatakot ng, mga kapatid? Parang kulang na lang mai-scrap na talaga yung barko na 'yon, no? Hindi man lang sila naglagay doon ng panibagong barko na ipapalit doon. Yung tipo namang karespe-respeto. Ikaw ba naman, mga kababayan, sino ba namang re-respeto niyan? Puro nakalawang po yung barko doon, no? I-research nyo po sa YouTube kung ano yung muka ng BRP Sierra Madre ba yon, no? Tingnan nyo namang muka ng, mga kapatid, no? Puro nakalawang, kuha na lang doon, kumbaga palutang-lutang na lang doon, tapos para nang pang squatter na talaga yung muka. No? Sino bang matatakot nun? Tapos yung mga taga-China, dala-dala nila, ang gagandang mga makinarya nila, no? Ang gagandang mga barko. Ko naman. No? Kung doon na lang yung mga bilyon-bilyon na yan na pinag-uusapan dyan sa Kongreso na hinihinging budget, no, ni Speaker Martin Romualdez. Kung i-invest na lang natin yan doon sa ating sa ating kagamitan sa may West Philippine Sea, di sana mas napakinabangan yan ng mas maayos. Darating ang araw na gigirahin tayo at talagang wala tayong na-invest ng mga kagamitan, matutunaw na lang yung bansa natin, no? Anyway guys, hanggang dito na lang yung vlog ko, no? Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Huwag kalimutan, mga kapatid, suportahan natin si kapatid na John Reps Channel, no? Kung mahilig kayo sa mga ganitong klase ng content, marami pa po ito doon sa kanyang YouTube channel, no? Kung gusto niyo po ng mga updates tungkol dito sa mga ganitong klaseng issue, nandun po sa YouTube channel ng kapatid na John Reps channel, no? Hanggang dito na lang. Adios.